Dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Sual Mayor Kalugay at iba pa inireklamo dahil sa questionableng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Narito ang report. Sa Ombudsman, inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Sual Mayor Liseldo Kalugay at asawa ng Mayor. Reklamong plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty ang inihain ni Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng asosasyon ng mga tsuper at operator ng mga tricycle sa Pangasinan. Kaugnay yan sa anomalya umano sa 286 million pesos na halaga ng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, kung may kolekta daw, sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher, ng 20%. Kabilang dito ang Riverbank Protection Project sa Barangay Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang BET Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Kalugay. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garle, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. Inireklamo rin ang ilang opisyal ng DPWH Region 1 at DPWH Pangasinan 2nd Engineering District. Gayon din ang contractors na Zota Trading and Construction at joint venture ng Silver Wolves Construction at Lux Dragon Construction, pati ang private contractor umano ni De Venecia. Sa isang opisyal na pahayag na pinost sa social media account ni dating Congressman Christopher De Venecia, walang katotohanan ang aligasyon laban sa kanya. Lahat daw ng proyekto na ipinatupad sa kanilang distrito ay maayos na napapakinabangan ng bawat mamamayan. Handa raw patunayan ni De Venecia na lehitimo ang bawat proyekto. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang iba pang inirereklamo. Samantala, nagboluntaryo namang tumestigo sa ICI si House Majority Floor Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ng komisyon sa investigasyon nito. Magtatagda ang ICI ng petsa para sa pagdinig. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-livestream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil wala naman itong hininging executive session sa kanyang liham. For me, I have nothing to hide. If they want to question me, they want to call me in, I will make myself available to them. CJ Torida, One North Central Luzon.